For the month of June, kumita ako ng mga 6.3k sa TikTok. Sa Shopee naman, hindi ko alam, mga 300 or 400 ata. Tapos, sa month naman ng July, sa TikTok, kumita ako ng mga 6.2k, nabawasan ng konti. Pero sa Shopee, nadagdagan mga around 600 ata. So, ganun pa lang yung kinikita. And ang target ko for the month of August is 100k per month. So, hindi ko alam kung paano siya gagawin, hindi ko alam kung paano siya mag-work. Pero gagawin ko yung best ko and makakaya ko. So, i-document natin kung paano ko siya magagawa. Actually, papunta ako ngayon ng SM kasi gusto ko ng turon, bibili ako ng turon. So, maglalakad ako papunta dun. Sobrang hirap kasi intindihin ng algorithm ng TikTok. Hindi naman pwedeng sobrang dami mo lang i-post sa content kahit sabihin natin na yung quality ng content is very subjective. So, kung magpo-post ka naman ng sobrang daming content na merong shoppable link, ang nangyayari dun sa algorithm kahit marami kang content na pinopost, hindi siya pinupush ni TikTok. Kaya siya hindi pinupush kasi nag-aagawan yung algorithm dun sa specific product. Kapag konti naman yung pinost mo na content, edi konti lang din yung magiging content na na-upload mo para sa araw na to, di ba? So, na-try ko na mag-content ng sobrang dami, mag-upload ng sobrang dami. Na-try ko na rin mag-content ng mga 2 to 3 videos per day lang, pero hindi ko pa rin malaman kung ano yung pinaka mag-work talaga. So, somehow ngayon, stuck ako sa 6K, 6.2K, 6.3K. And ang magaling dito, kapag chinek mo yung analytics ng mga video, yung pinaka-data, yung mga videos na nagkakaroon ng sobrang daming sales is yung mga videos na na-upload pa nung mga previous months. Pero may mga videos din na kapag tiningnan mo, kahit sa tingin ko personally na quality yung video na in-upload ko, ang nangyayari, sobrang stuck na sa mga like 0 view, 1 view, 2 views, 10 views, 50 views. Hindi na siya talaga tumataas kahit ano yung gawin. So, hindi ko alam kung paano talaga nag-work si TikTok, yung algorithm. Ang hirap intindihin. Pagdating naman sa Shopee tsaka sa Facebook, wala naman problema kasi yung mga contents na ina-upload ko doon, mga contents lang din naman na in-upload ko sa TikTok, nire-re-upload ko lang siya sa Facebook, nire-re-upload ko lang siya sa Shopee. Yung pangit naman sa Shopee, hindi nagkaka-views yung mga content kapag in-upload mo dun sa Shopee video. So hindi ko talaga alam kung paano siya nag-work, pero tuloy-tuloy lang natin kasi baka meron mag-ano dyan, breakthrough. Nalimutan kong sabihin, meron pa pala akong isang account. So yung isang account ko, account yun sa TikTok. Tapos ano naman yun, puro workout contents, tas lahat ng content na ina-upload ko merong shoppable link, merong basket. Tapos yung month ng June, yung kinita nun mga 700 plus. Tapos for month of July, mga magna 900 plus naman. Okay din, and yung mga contents doon, ina-upload ko lang din sa Shopee tsaka sa Facebook. Pero hindi ko pa rin talaga ma-figure out paano nag-work yung algorithm sa TikTok. Nandito na ako sa SM. Hahanapin ko ngayon kung nasan yung turon. Chocolate tsaka langkain ube. Nakuha ko na yung turon, chocolate tsaka langkain ube. So ito yung kakainin ko. Ewan ko, maghanap ako ng kainan. Sa park siguro. Alam mo yung maganda sa affiliate marketing, hindi ko na kailangan gumasto sa products. Yung mga products binibigay na mismo ng mga brands ng libre. Magkikreate ka lang ng mga video para sa kanila. Wala ka talagang gagastusin. Sila na magdi-deliver. Pag may umorder, papasok na lang sa'yo. Basta yung commission after ilang days na ma-deliver yung product doon sa customer na bumili. So yun ang pinakakulang na lang talaga is mag-create ng mga content, mga quality na content. Yung algorithm lang talaga ni TikTok yung sobrang tricky. Lalakad na ako pa uwi, malakas yung hangin pero hindi pa naman umuulan. Yung mga ina-upload kong content coming from TikTok, tapos ina-upload ko siya sa Facebook, maganda rin siya kasi at the same time, alam mo yun, nagkakaroon ako ng mga followers sa Facebook, meron mga ilan-ilan content na nagte-trending, tapos sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, pwede ko pa siya ma-monetize, diba? Uwi ko lang, nakakapagod din maglakad.
Syempre, mga naka 11K steps din ako mahigit dun sa nilakad ko. So ngayon yung pinaka-goal ko is bago matapos yung araw hanggang bukas, makapag-upload ako ng 50 na scheduled contents. So napakaraming content nun. Tapos dapat 13 contents per day na may shoppable link. Tapos mga ilang contents na walang shoppable link para at least magkaroon ako ng mga followers pati. And yun, kung iisipin mo yung kinikita ko from the month of July, umabot lang ng mga 6K or 7K in total kasama na yung Shopee, Facebook, tsaka TikTok. So kung gusto kong kumita ng 100K in a month, kailangan kong i-times 15 or times 20 yung effort ko. Kasi syempre dun sa 7K in a month na yon, meron din dun. Estimated commission lang naman yon. Meron din mga ineligibles, meron mga nagka-cancel ng orders, 'di ba? Pero yung pinaka-commission nun, mga nasa around 6K lang. Yun lang talaga yung total na commission nun. Tapos sa Shopee pa, ano pa yan? Kapag sa Shopee, ang nakakainis, aabot pa ng mga 1.5 month bago mo makuha yung pinaka-commission mo. So sa Shopee, dapat tuloy-tuloy kang kumikita ng commission every single week para magpang-abot sila. Kasi ang tagal nung hihintayin mo 1.5 month bago mo makuha yung pinaka-commission, diba? So, ayun, kailangan ko i-times 15 or times 20 yung effort ko. So, ang goal for tonight hanggang bukas, makapag-upload ako ng more than 50 na scheduled contents sa TikTok and then cross-posting sa Facebook. And then tingnan natin baka pwede ko rin siya i-cross-post as short sa YouTube, makakuha rin ng mga sales, makakuha rin ng mga benta. Tingnan natin. So, kailangan ko talaga gawin yung very best ko kung gusto kong kumita ng sobrang laki dito sa platform na to. So, tingnan natin. And then, titingnan din natin kung gaano kalaki yung mga magiging benta sa mga susunod na araw and sa susunod na months as well. Wala yung labas, katapos ko lang mag-lunch and ayan, kita mo naman umuulan, basang-basa ako ng ulan. Hindi ako nagdala ng kahit ano. Pero, ito na yung kung magkano yung kinita ko for the month of August. It's August 5, yung total na kinita ko sa isang TikTok account for the month of August is 700 pesos. Anong mararating ng 700 pesos, di ba? Pwede na panlaman dyan. Dun sa isang TikTok account ko naman ay 30 pesos dito sa isang TikTok account. And sa Shopee, ang kinita ko naman for the month of August ay kinita ko naman sa Shopee ay 53 pesos. So, anong gagawin ko para mapaabot to ng 3,300, 3,500 per day, di ba? Kailangan ko i-times 15, 2 times 20 yung effort ko. So, ngayon naman, sa TikTok naman, nakapag-upload na ako ng mga around madami, mga 20 na scheduled contents, and then yung mga 20 na scheduled contents na yon, i-re-upload ko sa Shopee and then i-re-upload ko sa Facebook. So ngayon nagde-test ako ng iba't ibang way kung paano mag-create ng content. Nung mga nakaraan, syempre, nagsasalita ako sa harap ng camera. Ngayon, nagtry ako faceless, and then mga around 25 seconds to 40 seconds lang yung haba ng video. So, maigsi lang talaga para at least matapos ng viewer, and then after nila matapos, ulit-ulitin nila. So, yun yung gagawin ko para tumaas yung retention. Siguro kapag tumaas yung retention, mas i-boost, mas i-promote ni TikTok yung mga content. Tingnan natin. Hindi ko pa alam kung ano yung pinaka nagwo-work talaga. Pero as of today, sa TikTok meron na akong 6 na benta. Ayan, 6 na benta, 146 pesos pa lang to. I really hope na umabot to ng mga around 200 plus, 300 plus. 300 plus ngayong araw. Ngayon, mag-upload ba tayo ng mga other contents? Actually, katatapos ko lang mag-upload ng mga contents from TikTok. So, nire-upload ko siya sa Shopee, nire-upload ko sa Facebook. Mga 13 plus contents lang din yun. And then, 1 hour yung pagitan nung upload lahat. And after nun, ngayon, mag-workout muna ako. Tapos, yung mga workout na gagawin ko per set, i-upload din natin yon dun sa isang TikTok account ko naman. Tapos ko lang mag-workout sa gym. Nag-leg day ako ngayon. So, syempre, katapos lang mag-leg day.
yung mga contents na ginawa ko, ang gagawin ko doon, i-upload ko siya doon sa another TikTok account ko. So, puro workout na ano yon na content. Tapos ang ginagawa ko is for every set, ina-upload ko siya as one video. So, sa isang workout ko sa isang araw, nakakapag-upload ako ng mga 20 contents. Tapos, hinahati ko yun sa 5 videos per day na merong 3 hours difference yung pagitan ng pag-upload. So, nakakakuha siya ng mataas na views, pero yung ibang content wala talagang masyadong views and kumikita din naman siya. So, tingnan natin kung after mag-upload, syempre, tapos na tong araw ko, maya-maya mag-upload ako after maligo. Yun lang naman, tingnan natin kung magkano yung kikitain natin bago matapos yung araw.